Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KP Kilos Pronto! KP Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KP Kilos Pronto! KP Kilos Pronto! KP Kilos Pronto! Pilipinas, magandang hapon po sa inyo lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay Lunes at 18 ng Marso, tuloy-tuloy ang ating pag-aksyon sa mga reklamo at sumbong. Ito ho, nag-iisang pambansang sumbungan ng Bitag Kilos Pronto. Public service lang ho, lang personalan kung kayo tatamaan. Kami bukas araw-araw ho. Sa aming tanggapan ho sa Bitag Multimedia Action Center, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Ritual Center, 102 Timog Avenue, Quezon City. Kami matatagpuan. Yung aming ito ho'y email, pwede nyo hong ipadala ng inyong mga sumbong, bitagpambansangsumpungan@gmail.com. And sa website ho, yan ho'y bitagmedia.com, pwede hong tumawag sa telepono 281-4257. Kami ho'y napapanood live sa aming social media page or social TV online. Ito ho'y Bitag Multimedia Network, Kilos Pronto, Bitag Live, Ben Tulfo Unfiltered, simulcast ho ang aming, sa aming new media, Bitag TV. Ito ay bitagmedia.com. And of course, sa YouTube ho, Bitag Official, sa YouTube TV ho namin yan. At alam niyo ho ba, ito ho mga segment na to, pwede hong panoorin, kinabukasan ho, yung mga segment dito ho sa Bitag Live, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, sa araw-araw, Monday to Friday ho yan. So, malapit na rin ho kami, pupunta ho sa telebisyon, tandaan nyo ho, balik ho kami sa TV. Ngayon ho, napapanood ho to sa pamamagitan ng aming YouTube TV and of course, PTV4 sa Bitag Live, araw-araw, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, magandang kaliwanagan na ho tayo. And then, babalik na po sa telebisyon, malapit na, Sumbungan, Investigar Serbisyo Publiko. Umpisa na! Okay, mga sumbong ho na benepisyo, mukhang may sasabit at titiklop ang kanilang kumpanya ng damit. Remittance na mga benepisyo ng kanilang mga empleyado hindi raw hinuhulog. Saan kayo napupunta? Reklamo ng mga kawawang empleyado, hindi man lang daw sila nila magamit ang kanilang pinaghirapan nilang benepisyong binabawasan ba? Or talagang binubulsa? Eto, buong sumbong, panoorin. Francis Speculado. Regarding po sa government remittance, sir, 2 years ago parang hindi na nila nahuhulugan. Pag i-base natin sa ICCS, pag verify namin, katulad sa akin, meron akong salary loan 2017. Ang last nila nahulog sa salary loan ko, sir, is July 2017. Base po sa payslip, sir, pag kung babasihan, bali nangyayari, updated naman ang kalta sa akin. Oo, pero non-remittance sa walang nire-remit sa ICS. Kaya po kami dumulog dito sa Bitag kasi sa palagay namin parang hindi nila kami pinapakinggan. Ngayon, gusto namin i-settle nila ang problema namin sa ICS at saka sa Pag-ibig para naman din makapag-loan kami at saka sa ibang remittance pa. Alam niyo mga bossing, mga nagre-reclam ho'y warehouse staff ho ng Adinet Incorporated ay folded and hung. Well, yun hong kumpanya na siguro kilala niyo ho ito Mahigit 10 taon silang tatrabaho sa kumpanya. Nalaman lang nila na magsasampung buwan ay hindi raw hinuhulugan ang kanilang benepisyo. Pero patuloy pa rin silang kinakaltasan sa kanilang sahod. Ang nagko-complain ho sa ating kasama ho natin dito ngayon, ilan ho sila. At maganda ho sigurong sa linya ba natin ngayon?
Si Chase Solamilio, HR Supervisor ho to. Magandang hapon po, Chase. Hello, Chase. Hello, Chase. Supervisor ng ADNEP. Naririnig ho tayo, nabosesa na lang ho siguro tayo, kaya binabaan tayo ng telepono. Ang inareklamo ho, ADNEP Incorporated. So, yan ho, ano? Tingnan ho natin. Kasi, mas maganda siguro, okay, lahat kayo, binabawasan sa inyo mga payslip. Yes, sir. Alright. Kinakaltasan kayo ng SSS. No, sa company namin, sir, pero hindi nila nire-remit sa ICC, sir. Okay, kinakaltasan kayo ng SSS sa inyong payslip. Yes, sir. Alright? Nalilito na to si, mukhang yes, si sir. Fumancho to. Ikaw, may kamukha ka, driver ko dati Pag nandito na. So, kinakaltasan kayo, nakikita nyo sa payslip ninyo, kinakaltas, nagbabawas sila ng SS. Yes, sir. Alright? Yes, sir. Alright. Ganon din ang pag-ibig. Yes, Yes, sir. sir. Sa PhilHealth, ganon din. Yes, sir. Pero nung mag-check kayo, wala kayong makita. Wala, o kumbaga, sinasabi ng SS, wala pa rin. Yes, sir. Okay. So, sinabihan nyo ba ang inyong kumpanya, bakit kaltas sila ng kaltas, wala namang nare-remit doon? Yes, sir. Kasi balikan ko, sir. Last year, 2018, October, nag-verify ako sa ICC, sir. Okay. Tapos, dala ko yung payslip ko. Ngayon, ang nangyari doon, sir, sa salary loan ko ito, sir, may existing kasi ako ng loan, July. Pero pag titingnan sa payslip, sir, is 3,000 pesos na lang. Pero pag sa system ng SSS, pumapatak pa, sir, ng 17,000. Hindi kaya baka medyo na-delay lang yung posting? Hindi naman kaya? Sana nga, sir, ganun. Tapos kinausap namin ng admin namin, sir, pagkadating ng November o December ba yun? Last year. 2018. Oo. Sabi nila, sir, hopefully, sisettle daw nila by December. End of the year pa. Sabi, end of the year. So, end of the year ng 2019? 18. 18. Oho. So, umaamin sila na hindi sila nakakapag-remit, bawas sila ng bawas, saan napupunta yung pera? Sa bangko or diretso SSS? Or, ang hirap kasi binabawasan kayo. May contribution din dapat yung inyong kumpanya. So, lumalabas na hindi nahulog 10 buwan. Pero nung sila'y kinausap ninyo, nung last year, okay, anong buwan yan? November? Mga ganun, sir. December. Ganun. November, December. Kinausap nyo sila, sabi, hopefully, maayos na. I-settle nila, sir. Settle. Kailan kayong huling nag-check dito? Ako, sir, nung March 13, 19. Ikaw, 2019? Oh, yes, sir. Abay, teka muna, mukhang ano. Okay, on the line, si Gigi Domingo. Ito ba? Sino to? Spokesperson ng ito naman, PhilHealth. Kasi kompleto to. Okay. Sa linya natin, kasi gusto natin malaman, unahin muna natin si Lilibet Soralbo, Senior Communication Analyst ng SSS. Ma'am Lilibet, ito yung mga problema natin. Binabawasan, kinakaltasan, 10 buwan sila, nag-aantay, sinasabing aayusin lang, pero hindi daw nare-remit at nangangakong aayusin lang. Ma'am Lilibet, magandang hapon. Yes, magandang hapon, Sir Ben. At sa inyo lahat, magandang hapon. Alright, narinig niyo ba kanina, sinasabi, nangako Yes, naman sir. daw ayusin. Ano hong magagawa? Nag-check ho sila, December 2018, sabing aayusin. Pero pagdating ho March 13, wala pa rin daw hulog Yes, sir. Nakita ko nga sa record, suminto na yung paghulog nila ng July 2018. Ni Nak. Francis Pecolados. Yes, oo. At marami ho silang kasama rito ngayon sa amin Ma'am Lilibet, alam ko Yes, sir. Yes, sir. ito isang criminal case kung hindi natuto Yes, pa rin. sir. Magagawa na ba natin dito? Matulungan na natin kasi alam ko naman, sasabihin mo rito, Republic Act 8282, hindi paghuhulog niya, may pananagutan sa batas sa 6 years pagkakulong. Tama? Yes, sir. Pwede ba nating tulungan na lang na kami isasamahan namin para naman sa ganun magkapag-file ang affidavit of complaint nang sa ganun Sige, sir, pulido, okay ha? lang. Ganun na lang, ano? Yes, Alright? Okay, so, sige. Sa Ma'am Lilibet, sasamahan natin. Mas maganda yung mga mandatory tulad ho ng SSS, tulad din ho ng PhilHealth at Pag-ibig. Mandatory ito, ano? Sa PhilHealth ninyo, nababawasan din? Sir, Yes, sir. yun ang sir. Kasi sa akin, sir, Sa PhilHealth? nagkasakit yung anak ko, kumuha ako ng MDR.
nung pagka-bill out na ng yung bills na nung ilalabas na yung pasyente, Oh. na pag-alaman ni PhilHealth doon sa staff ng hospital na hindi updated yung hulog. Nako, kung nagawa sa SSS, ano pa kayang PhilHealth? Sa linya ho natin si Gigi Domingo, spokesperson ng PhilHealth. Magandang hapon po sa iyo, Gigi. Ma'am Gigi. Hello, magandang hapon po sa inyo. Okay. Ma'am Gigi, kamay ho tumawag sa inyo. Kausap lang namin ng SSS. Problema lang ho rito sa mga empleyado ho kasi sila ho'y 7 at sabi ho ng kalang kumpanya aayusin sa SSS lumalabas July, hindi pa naghuhulog, nangako ng December. Sa SS ho to hanggang sa kasalukuyan wala. Posible ho rito sa PhilHealth, ganun din ang nangyayari. Pag ito hong hindi nagre-remit sa PhilHealth, ano hong batas? Meron ho bang Republic Act, Presidential Decree, paglalabag dito sa mga mandatory na to? Gusto ko lang ho natin malaman para itong mga kababayan ho natin maintindihan nila na may pananagutan sa batas. Ano hong batas na nilabag ho? Okay. Yung batas po natin that's creating PhilHealth, yung RA 7875, Naku. ay nandun po na kailangan mag-remit ang ating mga employers at saka mag-remit at mag-report po sa PhilHealth. No? Kung hindi sila nagre-remit, napapailan namin sila ng kaso at makita po namin sa database namin na talaga hindi nagre-remit sila, ay pinafailan po namin ng kaso yon. Ang hearings po dito po sa PhilHealth, and then we can suspend po, we can fine them. May definite amount po na ipa-fine per count. No? Alright. Ngayon, that's the most we can do, we can fine them. But doon sa Universal Healthcare Act at the moment, no, yung bagong sign ng Universal Healthcare Act, ay naging criminal offense na po ito. So Naku. hindi lang fine, pwede na rin silang kasuhan at ikulong. Naku. No? So may criminal offense na po ito. Ano. Pag Abay. pag naging effective na ang IRR ng ating bagong UHC Act po. Okay. Pero ang masasabi ko doon po, kung ganyan nangyari na hindi sila hindi na-remit sa amin, pero nakaltasan sila at improve sila ng employment, kung kailangan nila gamitin ang PhilHealth, pwede ho nilang gamitin. Ang ginagawa po ng PhilHealth ay binabayaran po natin yan, tapos sinisingil namin ang employer ng amount that we reimburse sa hospitals, plus kinakasuhan namin sila. Ayun, okay. Ma'am Gigi, maganda yung nasasabi nyo kasi para malaman ito ng taong bayan. Marami kasing hindi nakakaalam dito nasa sa SSS, Republic Act 82, 6 years ng pagkakulong, criminal case dyan. Sa inyo, sinasabi nyo, Republic Act 7875, at pwede rin silang makulong at pwede rin silang ma-penalize sa Universal Act na sinasabing Healthcare Act. Okay? Sa pag-ibig din, magkakaproblema rin dito eh. Kasi mukhang sa pag-ibig, ganun din kayo. Kasama din, sir. Kasama, mandatory to. Anyway, Ma'am Gigi, tulad ng gagawin namin sa SSS, tutulungan ho namin to, tutulungan din namin Ma'am Gigi sa PhilHealth. Kasi mas maganda ho. Siguro manawagan na kayo, Ma'am Gigi, first time, yung mga employer na ayaw magbayad ng PhilHealth or kinakaltasan pero hindi naman nire-remit, mas maganda nagpapaalaala na ho kayo para nang sa ganon, maintindihan ng kababayan ho natin. Informational, educational din ho ating ginagawa, ma'am. Go ahead, Ma'am Gigi. Opo, nananawagan kami sa mga employers po lahat na sana ay regular ang pagkaltas at magpa-remit ninyo ng mga premiums po ng ating mga employees po, no? As I said earlier, ngayon under the Universal Healthcare Act, this is already considered a criminal offense. At pwede nang makulong ang mga employers aside from bringing up the cost of penalty po per employee, no? So warning na po 'yon kasi marami kami nakukuhang reports na nagkakaltas sila, hindi naman riniremit sa amin. So dapat magkaltas sila, mag-remit sa amin, at kung magbayad sila sa aming ACAS ay mag-report rin sa amin na nakabayad sila. Kasi iba ganun rin, hindi rin report sa amin. Alright. So lahat po yun kailangan gawin ng employers po para dun sa protection rin ng kanilang mga employees. Alright. Alam nyo, Ma'am Gigi, kaya pinasalita ho namin kayo. Importante ho, nandiyan, nagsalita na rin yung SSS, nagsalita na rin yung sa PhilHealth.
Importante to dahil may mga batas to Republic Act at may kulong dito kapag hindi nyo tinatutupad. Maraming hindi nakakaalam. Ma'am Gigi, tutulungan ho namin to. Sa kabilang linya naman ho natin si Jack Jacinto, Manager ng Public and Media Affairs. Tungkol naman sa hindi pagre-remit ng pag-ibig. Ganun din, pag-ibig din, hindi nyo malaman. Kung nagagawa sa SSS sa PhilHealth, maano pa kayo sa pag-ibig. So, sa kabilang linya natin si Jack Jacinto. Magandang hapon sa iyo, Jack Jacinto, Media Hi, Affairs Sir Department. Ben. Good afternoon, Sir Ben, at sa lahat po ng nanonood, nakikinig worldwide sa Okay. Bitak. Good afternoon po. Okay, Mr. Jack Jacinto, ito kawawa naman itong mga kababayan natin dito. Kung sa PhilHealth may 78, 75, Republic Act 82 naman sa SSS. Sa inyo naman, anong Republic Act, anong batas dito para magkaalaman na worldwide, nationwide yung mga Pinoy dito sa mandatory ng sinasabing gobyerno natin? Anong Republic Act, anong batas kapag hindi nagbayad naman sa pag-ibig? Tama po kayo, Sir Ben. Ang batas po na ginagamit po ng Pag-ibig Fund, we are created under Republic Act 9679. 9679, okay. Yes, sir. Ano naman ang, is that a criminal offense then? The same? Sorry, sir. Criminal case ba yan? Kung sakaling hindi talagang sinadyang, hindi nagbayad, pwede makasuhang kriminal? Ay, opo, Sir Ben. In fact, we have a penalty clause under Section 25 of Republic Act 9679. Failure without lawful cause or fraudulent intent Naku. na hindi po magbayad ng Pag-ibig Fund contributions is punishable by imprisonment of not more than 6 years, Naku. including fine. So, Naku. meron pong fine at meron pong imprisonment, Sir Ben. Naku. Parang lumalabas, ganun din sa SSS. 6 years and my fine imprisonment. Ganun din sa inyo. Naku, baka abutin na ng 18 years na kung ka lang sumatotal, pagsama-sama. Hindi na makakalabas itong mga employer na to. Kaya sa mga employer, siguro Jack, Mr. Jack Jacinto, manawagan na rin kayo sa lahat ho nanonood sa atin na para malaman ang karapatan ng mga empleyado sa sinasabing mandato. Mandatory to sa gobyerno to. Pag sinabing mandatory, sundin. Okay? Siguro manawagan na rin kayo, Jack Jacinto, sa lahat ng mga employer na kumbaga niloloko-loko yung mga empleyado, kumbaga parang kuminsan kung makakalusot-lulusot, manawagan na kayo, sasabihin nyo na siguro sa mga employer na nakanunood, nakikinig sa atin para ma-educate din yung mga kababayan nating mga empleyado. Salamat po, Sir Ben. Sa ating pong mga kumpanya at mga employer, maging maliit man po at malaki, alam mo ninyo, Sir Ben, responsibility po bilang isang employer na panagutan ang social benefits ng kanyang mga empleyado. Kasama na po dyan ang Pag-ibig Fund contributions or tinatawag na Pag-ibig Fund saving. Dapat po ang isang employer ay ibayad at i-remit sa Pag-ibig Fund ang nararapat na dapat ihulog sa isang empleyado. Covered ho ito ng batas, tulad po ng sinabi ni Sir Ben, Republic Act 9679. At ang hindi po sumusunod dito ay may karapatang parusa ayon po sa batas. Ang ating pong mga branches ay handang magrehistro at tumulong sa mga employer upang makakomply sa batas nito. In fact, Sir Ben, meron po kami ngayong penalty condonation programs para po naman makatulong sa mga employer na makapag-settle. Baka natatakot, Sir Ben, malaki na yung penalties. Kaya po ngayon may penalty condonation program, pero malapit na ho itong matapos. So dapat po mag-apply na ho sila. Parang amnesty. Opo. Mr. Jack Jacinto, ganun din sa iyo sa PhilHealth, yung kausap na kalibutan ho natin dito. Si Gigi Domingo at ganun din kay Beth Soralbo sa inyong tatlong tanggapan ng mandatory. Kami ho nagpapasalamat sa inyo. Okay, Gigi Domingo, are you still there? Okay, wala na, umalis na. Si Beth Soralbo, I believe na ganun din, So, kami sa iyo, Jack Jacinto, nagpapasalamat ho kasi tulungan na lang ho natin magtulungan para nang sa ganon, mabawasan na yung mga dorobo ng mga employer na ayaw magsibahid ng kanilang obligasyon, ha? Sir Ben, salamat po at mula rin po mismo sa aming Deputy CEO na si Alex Aguilar. Maraming salamat daw po, Sir Ben. Alright, walang ano man. Okay. Kami ho itutulungan na lang namin itong mga empleyado natin dito para nang sa ganon, talaga makikita na hindi nagbibiro ang ating pamahal. Maraming salamat, Jack. Salamat po. Alright, sa inyo naman, nakita nyo?
Ay, yung tatlong puro. Una, Republic Act 8282 SSS. Republic Act 7875 sa PhilHealth pag hindi nag-remit. Republic Act 9679 sa pag-ibig. Pareho yan, 6 na taon, 6 na taon, 6 na taon. Kapag hindi mo ka lang sinadya, fraudulent, may konting panlilin lang. Suma total, pag yan, ay bay, 18 taon, 18 years. Kaya kayo mga employer, makinig kayo sundin nyo itong ginagawa netong Chase, itong Adenap Incorporated at sino pa man sa inyo mga putok sa buhong kayo, mga Sir Berguenza, Gracia Tulcara, Cabron, Cabrito, Gato, Pero, lahat na ata, animal lang sinabi ko. Ciao! Makukulong kayo, tutulungan namin kayo, okay? Yes, sir. Thank you, sir. Okay? Ganun muna para ito'y maging pulido. Mag-ano muna tayo ng affidavit of complaint. Para nang sa ganun, mapilitan sila, matakot. Pag hindi sila naihisa ka ng mga karusunsilyo nito Alright ba sa inyo? Yes, sir. Ano tayo? Alright, sige dito. Alright. Ito naman, hinaharas ng pinagkakautangan. Sus Mario Josep. Well, ito istorya, kuminsan, wala ho kaming pinipili kapag ho'y merong lumapit ho sa amin at paglapit ho sa amin, humihingi ho ng ito'y tulong kasi sa panggigipit. Nagbiyahe pa ho to, malayo pang pinanggalingan, makababalang ho't makaabot ho sa amin. Wala raw ho silang kinakatakutan yung nilareklamo ho nila. Ginawa raw siyang ahente ng alahas ng kanyang kapitbahay. Ang kanilang kasunduan, ibebenta niya ito ng hulugan. Pero muntik na raw siyang atakihin sa puso ng singilin siya ng buo na itong alahero. Ay tinatakot pa at pinagbabantaan, pagsasampahan ng kaso. Kasama ho natin ngayon si Aida. Siya ay galing pang Zambales. Sige, Aida, mas maganda nandito ka na. Sabi mo kaninang hindi natatakot kahit na magsumbong kay President Duterte, kahit sino pang puntahan, kahit na Tulfo Brothers, o kung sino man, hindi siya matatakot. Yun ang sabi. At saka kung sino malalapitan ko daw doon, wala ako daw Sa makatuwid, siya may-ari ng Zambales. sabi niya. Parang ganun, lumalabas. May big boss siya, Aha. ano siya, Oho. mag-anak daw niyang piskal. ganun May anak siya, siyang anak ng piskal. Kamag-anak daw. Kamag-anak niyang piskal. Sa linya ba natin ngayon, ang linya, si Annabel Ramirez, narareklamo. Okay, Annabel Ramirez, magandang hapon sa iyo, ma'am. Annabel? Annabel, magandang hapon si Ben Tulfo ho, na live ho tayo dito sa ating programa sa Bita Kilos Pronto. Kumusta ho kayo, Annabel Ramirez? Okay naman, sir. Ay, alam ko. Okay, maganda pang litrato niya. Nakikita ko rito. Ito, totoo ba na litrato na to? Annabel Ramirez. Malinis Yes, na sir. picture. Okay. Annabel, nandito sa atin si Aida Cabrera. Siya'y natatakot daw sa iyo. At sinabi mo raw, hindi ka natatakot kahit kanino, kasi presidente man yan, kahit sa Tulfo Brothers, wala kang kinakatakutan dahil ikaw daw may kaanak na piskal. At yung sa ginigipit mo raw dito sa alahas, ano bang storya rito? Kaya takot na takot yung matanda sa iyo. Hindi, ganito kasi, sir. Sige. Kumuha po siya kasi ng maraming alahas sa akin para ibenta niya po. Okay. Ngayon po, nagtiwala naman po ako sa kanya. Binigyan ko, sa madaling salita, binigyan ko po siya. Ngayon po, nung nalaman-laman ko po, isinangla po pala niya yung mga kinuha niya sa akin, sir. Alright, Yun sinanla po, niya. nandito po Sinanla yung niya ng... Nandito po sa akin yung mga pong ticket, sir. Alright, sige. Annabel, sa makatuwid, sabi mo, pinagkatiwala mo sa kanya, sa kanyang pangangalaga, yung mga alahas na usapan ninyo. Opo, sir. Alright. Mapapatunayan mo ba na sinanla nitong ni Aida Cabrera yung alahas na ipinagkatiwala mo sa kanyang pangangalaga na dapat niyang ibenta, sa halip na ibenta, Opo, napunta... sir. Nasa akin po yung mga ibang pong ticket, sir. Siguro Sagutin, actually sir. mga 6 or 7 Hindi, na pong ganito pa ticket, yun, sir. sir. Alright, sige. Sandali lang, Annabel. Okay, nakuha ko na. Mas maganda, naging patas tayo. Kaya naman pala, wala kang takot dahil sinasabi mo kung talagang ikay
medyo ang usapan ay ibabebenta pero lumalabas hindi na benta, nauwi sa sanlaan. Hindi mo alam na ito'y nauwi sa sanlaan. Ito'y sabi mo, ha? Ito, sir, ako pa naman. Hindi ho, kasi po yun, sir, hindi ko naman alam po na isinangla niya yan, sir. So napatunayan mo na mayroon kang papel ahensya na yan ay nasanla. Oho, Saan ang galing yun? Sa papel de ahensya mo? Saan sa sanlaan mismo? nakay Ito, Cabrera ito, sir. po. Alright, Ito, sige. po sa kanya, sir. Alright, sige. Opo, Annabelle, sir. sandali. Okay. Aida, Nung isang sandali. laki po. Relax. Breathe in, breathe out. Relax ka lang. Okay, narinig mo sinabi ni Annabelle. Pinagkatiwala sa iyo at nasa pangangalaga mong alahas na dapat ibenta mo. Bakit nauwi sa Ang sanlaan? ganito po, sir. Ang sabi niya sa akin, Manang, sabi niya, investment mo yan, sabi niya. Ipinaalam ko sa kanya, sabi niya, investment mo, kasi mangutang kasi ibang tao, sabi niya, mag-isanla mo na yan. Pinasanla niya? Oo, pinasanla niya sa akin. Okay, sandali. Annabelle, totoo ba? Pinasanla mo raw? Hindi ko pinasanglan niya, sir. Kasi nga, ang sabi niya sa akin, sir, ibebenta niya, kaya nagtiwala nga ho ako sa kanya eh. Oo, So, hindi pa sasanla? Hindi ho isasangla kasi may pirmahan po kami na ibebenta niya yan. Oh, Hindi okay. ho isasangla po niya Alright, yan, sir. Annabelle, sandali lang. Okay, sige. Paano to? Aling Aida, ikaw naman pala. Ang Sinala sabi mo. niya, sir, Oh. investment niyan. Kaya nung sinabi ko sa kanya, asaan na yung alas na inasinala mo, sabi niya. Hindi ko pa natubos, akin na, sabi O sa niya. makatuwid, sinala mo. Opo, sir, sinanla Okay. ko. At siya naman ay isanla mo, sabi niya, sir. Inutusan ka isanla. Oo po. Annabelle, Ay, inutusan mo raw isanla. Kasi Hindi investment ko mo. hindi ko uutusan yan, sir, kasi nga, alam ko na ibebenta niya yan. Bakit ko isasangla yan, sir? Paano Oo. kami kikita kung, Hindi. kung isasangla niya yung Tama items nga ko? naman. Okay, sige. Okay, Annabelle, okay, sige. Sa makatuwid, gusto mo maibenta lang dahil siya'y parang ahente mo. Sir. Pinagkakatiwalaan mo at nasa pangangalaga niya. Oo, sir. Alright. Oh, Okay, Aling pero, Aida, sir, bakit napunta? hindi, Sandali, ganito, sir. Sandali muna. Opo. Aling Aida, ba't napunta sa sanlaan? Ang sabi niya kasi, investment niyan, isanla mo. Ngayon, nung sinabi niya sa akin na nasanla Isanla ko na. mo? Oo. May isanla mo kasulatan sa ba kayo investment. na may isasanla mo? Yung sabi niya, isanla mo yan. Okay, sabi niya. nakasulat ba? Pwedeng isanla. Basta sabi niya, isanla mo Okay, yan. sabi. Annabelle, ito bang kasunduan Yes, sir. ninyo na pagbebenta niyan? May kasunduan kayo? Opo, sir. Gumawa ako po ng kasunduan na para Ayun. ibenta niya. Okay, sige, At yan, kaya- pagkakatiwalaan ko po siya. Alright, sige. Annabelle, nandiyan ka lang. Aling Aida, Yes, sir. mukhang medyo may problema Oo. tayo rito. Kasi, Parito, sir. sandali muna, ano? Opo. Kasi yung usapan, ibebenta mo, bakit nauwi sa sanlaan? Pero ang ano, sir, yun, nung tinabi kong sinanla ko na, Oo. akin na yung pound ticket, sabi niya. Kasi hindi, Baka hindi ko siguro pa natubos. kinuha niya kasi nag-alala siya kasi pinabibenta, sinanla Hindi, mo. ang sabi Saan niya, napunta sir, yung pera na sanla? Sabi niya, pag kailangan mo ang pera, kaysa mangutang ka, sabi niya, sir, isanla Patay. mo. Ganon. Alright. Meron Annabelle, siyang ganun sabi. bang usapan, Annabelle? Wala, hindi, sir. Hindi ko pinasangla yan. Ang sabi Alright. ko sa kanya, ibenta niya para kumita kami. May katibayan ho ako na pumirma ho siya sa akin, sir. Magkano mga commission niya dyan para may porsentuhan kayo? Oo. Alright, Nandito sige. po sa agreement namin, sir. Alright, sige. Okay. Pero, sir- Alright, sandali, ano? Okay. Para ito'y matigil lang, ha? Mas maganda yung nakakaalam sa batas. Kung pag-uusapan ay lakas ng batas, walang iba kundi si Attorney Batas Mauricio. Magandang hapon sa iyo, Attorney Batas Mauricio. Magandang hapon po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang hapon po sa inyong mga kausap at sa buong sambayan ng nanonood sa Bitag Kilos Pronto. Opo. Ano hong take nyo? Attorney Batas, ako'y nahilo rito eh. Mamagitan na nga kayo bilang abogado na parang dito kayo'y parang maging huwes na rin. Parang ganun na. At sasabihin kung anong batas, kung anong kasunduan kinakailangan. Kasi siguro kung narinig nyo ako, sige nga, humatol nga kayo kung sinong tama, kung sino mali, para magkaintindihan, para ma-educate yung taong bayan sa mga ganitong simpleng usapan na hindi nagkakaintindihan. Apo, ang ating pong bibigyan panahon ng pagpapahayag at pagpapaliwanag yung issue na may kasunduan. Paliwanag po sa pagpapahayag ng dalawang kausap nyo na meron silang kasunduan. Ang problema lang natin dito, Ginoong Ben Tulfo, mga nanonood po sa Bitag Kilos Pronto, aling kasunduan ba ang pinasok ng dalawang babaeng ito? Kailangan po dito ang talino ni Solomon. Parang yung talino yung pinamalas doon sa dalawang babaeng nagpapakayan. Tungkol doon sa isang sanggol na nais kunin nilang ng dalawang babaeng yan. Sabi nung isa,
napasanla. Mhm. Sabi nung isa, may nakasulat na kasunduan at ang kasunduan ay ipagbibili. Mhm. Aba, alam po ninyo, sa ilalim po ng batas, Mhm. maliwanag po sa Kodigo Sibil ng Pilipinas, ang kasunduan na magkabilang panig ay batas na dapat nilang sundin. Nako. Kung hindi nila gagawin niyang pagsunod na yan, na kanilang kasunduan, bagamat ito ay may antas ng batas, mabibitag po sila Nako. at kikilusin sila pronto Nako. upang papanagutin ng husgado. Nako. Yun ang masakit niyan. Mhm. Ang sinasabi po ng Kodigo Sibil sa mga ganyang kasunduan, Ginoong Bentul po, Mhm. mga yung naaming dalawang ginang na nagtutungkalik at mga giligo naming taga-subaybay sa Bidang Kilos Pronto, Mhm. sabi po ng Civil Code of the Philippines, Mhm. yung pong kasunduan na nakasulat, matibay, na ebidensya, kung ano ang tunay na pinagkasunduan, ano ang tunay na usapan ng magkabilang panig. Mhm. So dito po sa sitwasyon ito, kung kwento at kwento ang pakikinggan at pagka po meron ganyang may papakitang kasulatan ang papanigan po ng hukuman, Ay. ay yung partido na nakikipagtunggali sa kaso na may hawak na nakasulat na ebidensya. Ayun. Yun po yung matibay na nakasaad sa Kodigo Sibil ng Pilipinas. Ayun. Mhm. Yan po ang batas. Mhm. Bagamat, maaari pong magkaroon ng mga komplikasyon Mhm. habang naglalaban sa nanang katibayan. Mhm. So, anong payo ni Atty. Batas Mauricio dito sa Bitag Kilos Pronto ni Ginoong Bentul po? Magkasundo po kayo, mag-usap na lang po kayo ng maayos, Mhm. at nang sa ganoon, magkaroon ng kalutasan. Alam mo, Ginoong Bentul po, mga kababayan, sa hukuman ngayon, pagka ang kaso ay kasong sibil, aba, hanggang sa dulo, hanggang sa Court of Appeals ang kaso, Naku. hahanapan ng areglo o di kaya pagkakasundo sa magkabilang panig kahit meron ng kapasyahan ang mga hukuman. Ano po ibig sabihin niya? Kung ganun din lang ipagagawa sa inyo ng Regional Trial Court Mhm. ng Court of Appeals, hahanapan ng paraang magkasundo Mhm. na parang baliwala ang tunay na pinag-usapan eh. Eh ngayon pa lang magkasundo na kayo at na Ayun. hindi na kayo gumastos ng malaki Opo, sir. sa paglilitis sa inyong Okay. mga kaso. Alright, Yun attorney. po ang pinakamaganda riyan. Alright, okay. Okay, tatanong ko naman sa iyo, Lola Aida, ano? Opo. Kanino napunta yung perang pinagsanlaan mo? Sa nino? Sa doon sa kay Annabel o sa iyo? Kasi sir, Hindi, saan napunta yung opo, pera? nasa akin sir. Nasa sa iyo. Oo, pero- Okay, Annabel. Yes, sir? Napunta ba yung perang sinala sa iyo or napunta lang kay Aida? Ganon. Sir. Oh. Yung sinangla ni Manang Aida, sir, napunta lahat sa kanya kasi hindi ko ho alam na isinasangla niya pala yung mga nakuha niyang alahas sa akin, sir. Okay. Kailangan ko lang po nalaman, nung kinuha ko yung buong ticket sa kanya, bakit mo sinangla yun, Manang? Sinira mo ang tiwala ko sa'yo. Ayun. Pero... Pero, kitang nanay, tapos sinira mo ang tiwala mo sa akin. Ang dami niyang kinuha sa akin yan, sir, na lahat sa buko lang. Okay. Iba pa yung mga inutang niya na kinukulmaker ko, tapos ipapatulpo niya po ako sa'yo, sir. Mhm. Inisip niya muna yung kasalanan niya sana bago niya ako ipapatulpo, sir. Mhm. Kasi masyado ka. Sige, okay. Ganito na lang. Ano? Ikaw ba'y talagang may hawak na kasunduan at na sinasabi ni Attorney Batas Mauricio, mahalagang mahalaga yan para makita sa hukuman kung sino nagsasabi ng totoo. Dahil yan ang batayan ng hukom kung bakit at kung sakaling ito ay mapapatunayan mo, mukhang may kunting problema rito si Lola Aida. Annabel, may kasunduan Yes, ba sir. talaga? Hawak mo bang kasunduan mo? Mayroon po, Kasunduan sir. ninyo? Ako kasunduan talaga, sir. Okay, sige. Sir, sa kanya. Nagpunta na po kami niyan. Alright, sige. Lola, napunta sa iyo yung pera na pag pinagsanla mo. Kasi yan sir, sinabi ko nga, nagpaalam ako sa kanya. Ay, siya mismo nagsabi, kaysa mangutang ka lang sa iba, isanla mo yan, sabi niya. Kaysa mangutang ka lang sa iba, isanla mo yan, So, sabi yan niya. ay usapan nyo lang. Opo. Tapos nung kumusta ang yung alahas na tubos mo na, sabi niya, hindi pa, kako, wala pa naman due date. Akin na yung phone ticket mo, sabi niya ngayon. Akin na yung phone ticket mo, baka may bibili, ibabawas natin. Yun ang sabi niya. Kaya tiwala ko din na binigay. Pirmaan mo yan, sabi niya. Binigay mo ang phone ticket. Oo, pirmaan mo, sabi niya. Sa makatuwid, alam niya na sinanla mo, Alam pero niya, ang sir. pera nasa iyo. Opo, tapos sabi Okay, niya, magkano bang halagang benta ng alahas noon sa isang alahas? Example. ang mamahal ang alas na, sir, Oh. Ano yung nasanla mo?
Ito, ang salaya maliliit lang. Okay, sige. Ano Ito, yung... sir, ito. sige, Ang okay. mga ano niya, Napakahaba ng listahan, Lola. Ang alas, pero ang laki naman nabayad ko sa kanya, 300,000 Hindi, na. okay, dyan lang, okay. Oh, ang ano yun, Example lang, 300,000. Oo. Okay, sige, ang pinakamalaki dyan. Pinakamalaki niya, 55,000. Alright, sige, Ang- 55,000. Oo. Sandali. Magkano yan pag binili? 55,000, ang sala lang yan, triple, sir. So, ang presyo So, niya. magkano? Ang sanla? Ang sala lang yan, sir, mga, 12, ganun. 12. So, 30,000. Yung pag, ano, 50,000? 30,000? 55 ang 55 presyo niya. tapos ano. Annabelle, ganun ang nangyari. Parang, so alam mo pala, sinasabi ni Lola na ito'y okay lang naman daw sa inyo, kasanla, kaysa na mangutang siya, at the same time, kinuha mo raw yung papel sa kanya para matubos. Sinong tutubos? Siya o kayo? Ibebenta daw niya. Sir, hindi ko po alam na isinangla niya yan, sir. Nung sinabi niya, nung hinahanapan ko siya ng hulog sa akin, wala na siyang maibigay sa akin, sir. Sabi ko, nasaan itong mga nakulikta mo sa akin? Hindi ho siya makasagot, sir. Araw-araw Ngayon, naman. nagsabi yung dalawang anak niya na isangla niya pala yung mga anak. Nagulat ako. Paano mo mabayaran yung mga anak? Siyempre, iba yung price ng mga Okay, sige. ng kasa installment. Okay. Kailangan ko lang naroon yan, sir, talaga eh. Okay, ganito Pero, na lang sir- ha, ganito na lang ha. Kayo ba pwede magkasundo na lang, sabi ni Attorney Batas Mauricio, kasi mauuwi kayo sa hukuman. May pagkakataon ba kayo magkakasundo? Attorney Batas, nandyan pa ba kayo? Kaya Okay, sige. gusto ko rin sa nanapan yan para makapagsundo kami dalawa kasi Okay, galit sige. lang Okay. lagi. Nandiyan, tingnan muna natin kasi ako isang bagay, okay, ganito na lang, Annabelle, andyan ka pa? Yes, sir. Okay, Annabelle. Annabelle, kayo ba'y pwede pa magkasundo nitong si Aida Cabrera? May tiwala ka pa ba? Sir, Oo, anytime pwede ako makipagsundo kay Manang Aida. Oo, Okay. Tapos bayaran niya lang yung utang po niya sa akin. Yung halagang sinanla niya. Sir, sa totoo, hindi naman ako nakikipag-away. Kinukuha ko lang po ang halaga ng alahas ko. Alright. Kaya kinuha ko din sa pinkuhanan ko dahil Alright, din sige. yan, sir. At okay, Annabelle, ang sinasabi Yes, sir. naman, ang sabi naman ni Attorney Batas, kinakailangan magkasundo kayo rito? Opo, sir, ganun ang gusto ko. Sir, gusto ko makipagsundo basta bayaran niya lang Ayan. yung balance po niya sa akin. Wala Walang namang problema yan, sir, sa akin. Alright. Attorney, nandyan pa kayo sa linya? Hello, Attorney? Okay, nandyan pa sa linya sa Attorney kasi ganito. Kasi kanina kaya natin sinasabi, mahaba-haba. Sino ba tong si Teddy Cabrera? Nandyan ba si Teddy? O Teddy, upo ka nga sandali rito para magkakaintindihan kasi kasama mo nanay mo. Teddy? Okay, sige, upo ka dyan. Teddy, okay. Teddy, okay, mas magandang siguro maintindihan mo. Ayoko na muna pakinggan yung mga takot-takot kasi meron palang pinagkaugatan dito, utang na hindi nabanggit sa akin. Okay, so Oh, ngayon. gusto ko rin, sir, Okay, na ganito. Mrs., sandali muna. Annabelle, handa ba kayo magkasundo na lang kayo ni itong si Lola Aida sa mga alahas na sinanla niya na sinasabi mong hindi mo naman talagang pinasasanla sa kanya bagkos panibebenta mo. Tama? Opo, sir. Pwede ba kayo magmahinaho na lang? Pwede kayo magkasundo? At pwede pa bang kayong magkaayos dito? Sir, magkakaayos kami. Magkakasundo kami ni Manang Aida, sir. Basta't bayaran niya Okay. ang balance po niya sa Alright. akin. Magkano balance niya? More or less, siguro, sir, is 200,000. More or Hindi, less. sir. 200,000. Alright, Meron sige. pa yan, sir. Alright, Meron pa yan, sige. sir, sa totoo lang. Dyan. Problema din ako sa kanya. May utang pa yan sa Bombay na Okay, kinumikil ko, sir. Co-maker ka. Akala ko. 75,000, sir. Ako ang nagsasakripisyo na bibigay sa Bombay dahil kasalanan ko, kumikil Hindi po ako po sa yan. kanya. Okay, co-maker. Okay, sige, di bale. Okay, iba naman yung sa co-maker Iba ha. yan, Pag iba ganun co-maker. Lola, sandali muna. Relax ka lang. Huwag ka Opo, muna sir. magsasalita. Pasalitain ko kaya itong si Teddy. Teddy, anak ka. Ano ba problema rito ng nanay mo? Gabi po, sir. No? Actually, habang nasa likod ako, naririnig ko, parang ano dito si mami ko kasi hindi siya ma-explain. No? Actually, sir, yung alahas na yan, kung susumahin natin lahat, yung presyo ng alahas niya, triple, 5 times. Minsan, ginagawa niya sa nanay ko, pumirma ka dito, pirmahan mo yan. Magbabayad ka ng 25,000, kapalit ng demanda, pag nagbigay ka ng 25,000, pull out ko yung demanda.
Saan ka sir nakakita? 69 years old yan. Gabi-gabi na Okay, sige. umiiyak yan. Alright, sige. Nagplano na yan magpakamatay sir. May suicide note na yan. Nagmamakaawa siya. Gabi-gabi siya umiiyak. Kahit wala nang paghulog, 5 piso. Okay. Wala siyang awa sir. Okay, Sino ba sir? sandali muna. Ano? Mahaba na yung problema na yan. Yes, sir. Opo. Kailangan natin bigyan ng solusyon. O hindi na natin sir. pwede Tama. maibalik kung ano man bagay na nangyari na. You Yes, sir. cannot Opo. undone what has been done, okay? Attorney Batas, anong suggestion nyo rito? Para magkasundo. Ang aking po suggestion dyan, siguro po magkaroon ng pagtutuos kung mula doon sa kabilang panig, magkano yung sinasabi niya pagkakautang. 200,000 daw, attorney. Hindi 200,000 pesos. At the same time, nag-co-maker pa raw siya sa Bombay. Siyang hinahabol ng Bombay, kaya siya ngayon nagbabayad. Oo, sa ganyang sitwasyon, ang pinakamagandang gawin dyan, mag-give and take na lamang. Sinasabi ng isa, may utang. Sinasabi ng isa, may ginaranturan. At meron namang mga katibayan, yung ganyang klase ng mga pagpapahayag. Ang pinakamaganda po rito ay give and take na lamang. Okay. Kasi sa tingin ko po, pagka hindi kayo nagpasensyahan, lalong-lalo na, doon po sa po pwedeng idagdag o kahit na ibawas konti, doon po sa mga dapat na tuusing babayarin, mas malaki po ang mga gastos nyo pag pareho na kayong kumuha ng mga abogado at pareho na ninyong tinutuos sa paglilitis ang inyong mga usapin. Mas mahal ang abogado. Maganda, maupo po kayo dyan. At Ayun. sa inyong mga puso, ilagay ang pagpapatawad. Sabi po Ayun. ng ating banal na aklat, pareho naman kayong mananampalataya sa tiyak ko. May sabi, kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawaran kayo, gaya ng pagpapatawad ng Panginoon sa inyo. Yun ang nais ng Diyos. Pero lamang po ito, pero yung inyong pakikipagkaibigan sa isa't isa, yung kapayapaang idudulot ng pagkakaroon nyo ng areglo, mawawala yung pagnanais ng isa sa inyo na magpakamatay, mawawala ang galit ng isa doon sa kabila naman, dahil natapos na ang suliranin sa maayos at mapayapang kaparaanan. Aba parang ano na po ito, parang insik, konti, lugi, okay na, wala na tayo problema. Parang ganun po Ayun, lang. tama. O di po ba? Tama Konti yan. lang po yan. Konting usog, konting barya, konting diferensya, pagkasunduan na dahil mas malaki ang magagastos, mas malaki ang Ayun. pinsala pag inyong pinalala. Ayan. Annabel, narinig mo ba si Attorney Batas Mauricio? Annabel? Opo, sir. Okay, handa na ba kayo? Kasi mas magastos pag nag-abogado Sakit sa ulo. Kaya mas maganda Okay. naman na magkaayos kami. Kasi ang inaano ko lang, sir, baka pagalitan ako na naman, galit natatakot na ako, Annabel, pwede mo nervous bang ako. wag mo na munang pagalitan? Mag-ayos na lang kayo, mag-uusap naman. Hindi naman ako nagagalit, sir Hindi naman ako nagagalit. Actually, nag-usap kami kagabi. Hindi ko naman akalain na pumunta po pala siya dyan sa Hindi inyo, kasi sir takot na ako sa'yo Sa akin, hindi ako galit. Baka sila ang galit sa akin. Hindi ako, gusto ko naman ganito na lang, nagalit ganito na lang. ako. Okay, tama na, okay. Mag-ayos na lang kayo. Opo, sir. Alright, Kasi gusto Annabel, ko pwede bang, sandali, Aida, Lola Aida, Opo. kanina ka pa, relax muna. Relax. Okay. Awatin mo nanay mo. Yes, sir. Okay, hawakan mo sa kamay pag nagsalita. Kasi hindi masosolve to kasi nagdadagdag siya ng problema. Ito'y kinukuha natin. Ito'y subukan natin. Annabel, handa ka bang medyo mag-usap na lang kayo? Sabi nga na Attorney Batas Mauricio, sa paglilitis, mahirap. Medyo mag-usap na lang, magkapatawaran, pasensyahan, kasi meron naman kayong parehong gusto ninyo malutas ang problema, yun ang dapat gawin. Tama ba, Annabel? Pabor ka ba doon? Tama naman, sir, yung sinasabi niyo sa akin. Pero para sa akin naman, sir, sa dahil ang utang ay utang, bayaran naman ho niya. Kasi yung puhunan ko ay inutang Okay, din. sige. Baka naman siguro nahihirapan agad siyang bayaran ng buong buo. Pwede ba kayo mag-usap na lang ng kung paano mabayaran ng medyo, ito na may maluwag na hindi mabigat? Pwede ba yun? Pwede naman, sir. Tinatanggap ko naman Ayun. yun. Kahit 500 nga siya, tinatanggap ko ang tulog Alright, niya. sige. Sir. Hindi naman ako namimili, basta magbigay lang siya sa Okay, akin. sige. Annabel, sige. Nandyan ka, nakita ko na willing ka naman pala, Okay, medyo mukhang malawak namang iyong pag-iisip Okay? Opo, Nakikita sir. ko na. Okay. Ikaw naman, Lolang Aida, okay na ba sa'yo? Opo, sir. Kaya sige. mabuti naman na maganda na sana yung pag-usap namin na hindi na ako yung pagalitan o sigaw-sigawan. Ayaw ko yung ganun. Kaya natatakot. Ang gusto ko mag-usap kami kasi para ko rin para ko rin anak yan Okay. Narinig mo ba, Annabel? Para ka raw anak niya.
O yun Kaya- nga sir para niya nga ako anak, dinala niya pa sa inyo sir nakakahiya nga, ang dami Hindi nakakahiya. naman, Annabel, hindi ka dapat mahiya. Hindi lang kayo nagkaintindihan. Oo, parang... Hindi ka naman ninarereklamo, mali lang yung sumbong niya. Yung pala, utang palang pinag-uusapan. Pagdating sa utang, medyo mahirap talaga pag-usapan yan. Pero akala ko may pang-aabuso. Wala naman ako nakita sa inyo, bagkus hindi lang kayo nagkaintindihan. Naintindihan din yan, Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas, medyo maganda sigurong i-wrap up mo lang to. Parang ako'y hirap, medyo... paki ano lang, attorney, lahat ginamit mo, batas ng tao, batas ng Diyos, parehas. Opo. Ginamit mo na. Sige, message sa dalawa. Well, nakikita po natin ang kagandahan ng puso ng bawat isa. Merong agam-agam, pero mga agam-agam na hindi naman insurmountable, kumbaga, na hindi naman pwedeng hindi bigyan ng solusyon. Magkakasolusyon yan, lalo na namamagitan po ang Bitag Kilos Pronto, si Ginoong Ben Tulfo, namamagitan ng batas, at syempre, lalo na yan, may pareho silang pananampalataya sa Diyos. Ayun. Yan pong mga ganyang konting diferensya, itaas na lang natin sa Diyos, ihingi natin ang kanyang pagpapala ng paunawa, at tiyak mas marami pa pong pagpapala ang ibibigay sa atin ng ating dakilang lumikha. Konting Ayun. diferensya lang po yan. So, Aling Annabel, total po ang takot pagagalitan, siguro wala mo ng galit. Si Aling Aida naman, Aling Kapit-bahay Aida, kami. makipagkasundo na rin kayo at hanapan na talaga ng kalutasan. Total, sinasabi nyo nasa inyo ang pera. So, paglalahad lang ng konting mga damdamin yan upang magkaunawaan. Isaalang-alang ninyo ang mga ginagawa ninyo para sa Diyos at tunay at totoong magkakaroon ng kalutasan yan, magugulat pa kayo, solve ang problem nyo. Ayun. Attorney Okay. Batas, maraming salamat sa inyong ito naman, wisdom at pamamagitan sa batas ng tao at batas ng Diyos din na ginamit nyo na Opo. pareho. Ha? Maraming salamat po. Walang ano man. Magandang hapon po sa inyo at yes, mga naway laging pagpapalain si Ginoong Ben Tulfo at bibigyan pa siya ng mas maraming kaarawan. Alright. Maligayang kaarawan po sa inyo, Ginoong Ben Tulfo. Thank you, Salamat Attorney po. Batas. Annabel, nandyan ka pa? Sir? Annabel, baka pwedeng mag-uusap na lang kayo. Total, sabi mo, para mong nanay, baka nagkamali lang at medyo, kung sakaling lahat naman ng bagay pwedeng pag-uusapan, Annabel, hindi naman ako papasok dito na lumalabas na masamang tao kay hindi ako naniniwala dyan. Nakita ko yung iyong kagandahang loob. At medyo... Sa akin lang naman sir, basta ang gusto ko magbayad siya ng utang niya. Yun Oh, lang sige, sir. thank you. Mag-uusap po kami. Alright, Magandang sige, ano na okay. lang. Ayun. Mag-uusap po kami dito. Gagawin namin ang paraan. Alright, Annabel. Medyo malawak ang iyong pag-iisip, Annabel. Ikay pagpapalain din ng Diyos. Ang Thank you. medyo Thank you. malawak ng kaisipan, medyo medyo madaling malutas ang problema kapag medyo makita ng ating isip, lalong masikip yung solusyon. Ganon din naman sa iyo, Lola. Okay? Opo. Total, parang sabi niya naman, mag-uusap na lang kayo. Okay? Opo, sir. Wag na kayo mag-usap sa harapan ko. Kasi makukuha naman ninyo pareho naman, ha? Hindi, gusto Hindi, ko tama lang- na. Wag mo nang dagdagan. Pag ikay may preno, kaya kung minsan nagagalit sa iyo, relax. Okay naman si Annabel, okay? O ikaw naman, awatin mo na si Manay. Medyo patapusin lang. Mag-usap, mamagitan ka na lang, okay? Hindi kayo magkakasundo nito, eh. Itong panghimasok dito, hindi ko tinatanggap yung reklamo ninyo, mga aso na yan, ang magkakaagatan kayo. Ang totoong problema niyo, utang pala, hindi naman na nasabi sa akin, nalaman ko lang, hindi ko na tinanggap to. Kaya lang, nandito na tayo sa air, eh. O, sinulusyon na lang natin, impromptu, okay? O, magbabalik kayo ngayon, mag-uusap kayo. Annabel, nandiyan ka pa? Yes sir, nakikinig po ako. Annabel, pababalik ko na lang, pasensya na lang, medyo malawak ang kaisipan. Medyo Okay lang, angat sir. ka rin, sapat din ang iyong sinasabing siguro, ito naman ay kakayanan kung pag-uusapan ay sa buhay, mukhang marami ka, angat ka naman. So, itong si Lola, sinasabi mo na parang ina mo na rin, medyo siguro mag-usap na lang kayo, makukuha naman lahat ng bagay sa magandang pakikiusap, Ha? Opo sir, opo Alright. sir. Maraming salamat, Annabel, sa iyong pagtanggap ng tawag. Hindi ka namin ginigipit, mali lang ang sumbong, nalaman ko utang lang pala. Kaya ako'y nagulat lang. Kaya hindi ako pwedeng pumanig sa inyong dalawa bagkus ay solusyon tulad din ni Batas Mauricio. Okay? Opo sir. Maraming salamat, Annabel, ha? Thank you din po sir. Kung may problema ka, Annabel, pwede ka rin lumapit sa akin. Anumang bagay, handa akong tumulong sa iyo. Okay? Opo sir, salamat. Walang problema. Ay, sa'yo naman ganun din. Opo, sir. Anytime. Pero bago kita tulungan,
Mag-ayos muna kayo para mas maganda. Opo, sir. Baginhawa. Mabuti, ang buhay. nakakaliwanag na ako ngayon. Wala na yung nervous, wala na. takot. Di relax ka na lang, ha? Okay? Opo, sir. O, dalhin mo na Sige, si sir. Rona, ha? Salamat po, Walang sir. ano man. Okay. Yan ang sinasabi nating public service na kung minsan wala na sa poder natin. Ganun pa man ay tinitingnan ho natin, no? Nagbabalik ho ang pambansang sumbungan ng Bita Kilos Pronto. Lagpas na ho tayo sa prime time at medyo doble lang na, doble kalbaryo ng dinaas ng isang Pinay domestic helper sa kamay ng kanyang amo sa Riyadh, Saudi Arabia. Sinasaktan at binebenta raw siya ng kanyang amo sa ibang employer. Abay, pinagtangkaan daw siyang halayin. Kanyang sumbong, narito. Sir Tulfo, tulungan niyo po ako kasi po yung employer ko, pinapalipat-lipat niya ako ng employer. Pinapalipat-lipat niya ako Riyadh o Algeria. Doon po sa unahan ng Jeddah. Kakabiyahe ko lang po ngayon 10 hours. Nilipat niya na naman po ako ngayon. Dito na naman ako sa Riyadh. Mamayang hapon, kukunin na naman ako ng bagong employer. Tulungan niyo na lang po ako makauwi ng Pinas. Hindi ko na po kaya. Yung amo ko, yung mga anak. Binapasok ako sa kwarto. Ako po si Marvic Leasing na humingi po ng tulong sa Bita Kilos Pronto para po sa aking asawang domestic helper na si Jonadine Sambas. Nagtatrabaho po siya bilang domestic helper sa loob po ng 1 taon. Nirereklamo ko po ang kanyang agency pinasukan, ang Just Empire International Promotion. Nagreklamo na po ang aking asawa sa kanyang agency, ngunit hindi po siya pinakinggan at nilipat po siya ng panibagong amo. At ngayon po, hindi ko na po nakakausap ang aking asawa. Gusto ko po sanang mapauwi po ang aking asawa na si Jonadine Sambas dahil po siya sinasaktan ng dati niyang amo at pinagbili po siya sa panibagong amo. Nakakainit ho ng ulo pag narinig ho tayo ng ganitong klaseng reklamo na kung minsan sinasabi paulit-ulit na lang. Kaya yung iba, ayaw nang tanggapin ng ganitong klaseng sumbong, parang kasalanan pa. Hindi ho kasalanan ng taong gusto makipagsapalaran. Subalit sila'y nahuhulog sa bitag ng medyo mapagsamantala. Ngayon, target ho namin dito ang TMJ International Manpower Services Incorporated. May agency rito. Kung ito'y sinasabi rito, agency. Ngayon, eto ho, summary lang ho. February 25, 2018, umalis ang OFW na si Jonadine Sambas patungong Riyadh, Saudi Arabia para magtrabaho bilang domestic helper. Sinasaktan daw siya ng kanyang amo March 12, 2019. Binenta raw si Jonadine ng kanyang amo sa isa pang employer sa Jeddah, Saudi Arabia. Bawal yan, ha? March 14 siya, pinasok daw ang kanyang amo sa kwarto at pinagtangkaan halayin. And kasama ho natin yung, ito ho'y kinakasama ho ni Marvic Leasing. Si Marvic Leasing, si Marvic, ano? Alright, gusto natin malaman muna rito. So, ang agency ng yung kinakasama is TMJ International Manpower Services. Tama? Opo. Alright, wala silang ginagawa. Wala po. Sa halip na parang wala silang pakialam. Saan matatagpuan tong agency na to? Sa Manila po, sa Malate po. Sa Malate. So, doon. Sige. Subukan natin sa sino man tong officer in charge. Ano ting sino tong biglaan ba? Okay, Team Chay. Hindi naman nagsasabi, biglaan. Akala ko officer in charge ng ano. Okay, sige. Sa linya, Violi Forstel. Violi Forstel, magandang gabi sa iyo. Si Ben Tulfo sa Bita Kilos Pronto. Violi Forstel. Hey, Violi. Hello?
Hello, Violi Forstel, si Ben Tulfo sa Bita Kilos Pronto. Tayo ho'y live sa ito ho'y sa ating YouTube TV, Bitag Official, ganun din ho. Bukas, lalabas ito sa ito ho'y PTV4, Gobyerno, State, ito ho'y State Network. Violi, sino kinakausap mo? Naghihilaw ka na, Violi. Okay. Ay, sandali. Hindi pa ako tapos eh. Nagpapaliwanag ka na eh. Pakinggan mo ang aking sasabihin sa iyo. Anong ginagawa ninyo dito sa, ito'y nagre-reklamo na palipat-lipat ng agency. Wala kayong ginagawa. Dito sa, linapit ho sa amin na ito yung OFW si Jonathan Sambas. Nagmamakaawa sa sa aming Facebook ito'y sa Messenger na nagmamakaawa, naghihingi ng tulong. Anong ginagawa ng TMJ International Manpower Services? Violi! Hello, sir. Can you talk in English, sir? Because our FRA, the representative from the agency there in Saudi Arabia, kung saan pinupapot namin yung kaso ni Jonathan ngayon dito. Tinangkang halayin nga raw, itinatakas kung saan-saan. Alam niyo ba to? Alam niyo ba tong nangyayari dito, Violi? Yes, sir. Actually, So alam niyo, wala kang ginagawa. Ibig sabihin, alam niyo, wala kang ginagawa, nahahalayin. hindi po kami walang ginagawa. Anong ginagawa niyo ngayon? Ito, nagmamakaawa sa amin. Sa amin na mismo lumapit, kay Ben Tulfo. Sa Bitag, hindi kami nagbibiro dito. Can you speak English, sir? Sino naman tong kolokoy na to? What do you want? Speak English? Who the hell are you? Hello? Yeah. Yes. Can you speak English, sir? You want me to speak English? Okay, speak English. I can explain to you the updates regarding the... All right. Can I find out who am I talking to? Who am I talking to? You want me to speak English? I'll speak English. So I'll speak You don't want English. to hear me. You don't want to hear me. So I want to hear you now. I'm speaking English. Okay? So tell me. I'm the representative of the engineer in Saudi Arabia. Regarding the case of Sambas, we have some legal procedures against the sponsor that we have taken, and we have submitted a case against the sponsor at the Labor Ministry of Saudi Arabia. Hopefully this week, the Labor Ministry will bring both the worker and the sponsor to their office. And a bench of 3% or 5% will settle down their problem. They will listen from both sides, and upon the meeting, they will decide. Okay, sir, can I start interrupting you? Can you introduce yourself first? Sorry? Can you introduce yourself, because you know we're on the air. You know we're live on TV here in the Philippines. I know. All right, now I'm going to tell you exactly. You haven't introduced yourself. You have not introduced yourself. Introduce yourself. I don't know who am I talking to. Sorry? I do not know who am I talking to. I am Ben Tulfo. I'm a host on television show, Bita Kilos Proches, public service show for the government channel. Now, I'd like to find out who am I talking to. Sir, this is the representative of Saudi agency, the one he is representing the agency of Saudi Arabia. All right. And I'm here to handle such cases. To handle the case is settle the case. So the status of the case is, I'm telling you, that there is the agency in Saudi Arabia already filed a case against the sponsor at the Labor Ministry of Saudi Arabia. I will send the copy of the complaint that we have submitted to the Labor Ministry. And according to the Labor Ministry, within this week, they will bring the sponsor to the Labor Ministry and the worker also. Okay. After that, usually what is happening when the sponsor come with the worker to the Labor Ministry is holding the worker and telling the sponsor to make final exit and return her back to the Philippines. All right. Now, can you let me talk now? Because sir, Mister. Yeah. I've already given you time to talk. I need to talk also because we're on the air. You had been manipulating the talk. Let me talk as well. Okay, let me tell you this. First, we got a problem with our domestic helper, the overseas Filipino worker. You probably don't know that there was an attempted rape by the employer,
and she's being, transferred from one employer to the other, which is illegal, first and foremost. Are you aware of that? Do you understand me? Yeah. Can you understand what I'm saying? I can understand. All right, do you understand that there's a violation? There's a violation. There is a violation of the contract. That she's not supposed to be transferred and given away from one employer to the other. Can you understand that? There's a violation of her contract. We cannot decide on one side. Well, I'm already saying let me tell you this, because the victim already talked to us via a Facebook Messenger. It is an appeal. I want you to listen carefully. I want you to listen. Stop talking. Listen to me. No. Stop talking. You listen to me. I want you to listen to me and I'll let you talk. Do not manipulate the talk. I'm telling you, there's a problem with the way the agency, the foreign recruitment agency, probably you're not aware that you're being sold from one employer to the other. That's human slavery. You understand that? Legal documents to the Labor Ministry of Saudi Arabia. She's in a country where is law, where is regulation. This is not like a tomato that we send somewhere and bring back. There is a procedure, must go through the procedure. You must understand the thing. All right, well, I'm going to tell you this. Whoever you are, get out of the line now. Okay, putulin nyo nga yan. I'm sick and tired of talking this blubbermouth. Sheila, andyan ka ba? OIC ng Advocacy Social Marketing. I don't want to be talking to that stupid son of a... Sheila, are you there? Sheila Aguilar. Yes, sir. Narinig mo kung anong pag-uusap namin ng putok sa buhong mabantot na Indiano na yan? Narinig mo? Opo. Ano sinasabi? Opo, sir. Parang gusto pa akong turuan ng kutok sa buho. Di ko maintindihan. Pinalayas ko na. Wala nang kwentang kausap eh. Na ano magagawa ng OIC natin sa OWA? Opo. Sir, kukunin ko po agad yung detalye. Yeah. So, ganito nga ako yung reklamo. Kailangan urgent yung ating pag-action. Yun. No? So, i-endorse po natin agad dito sa ating polo sa Riyadh para ma-check nila itong kalagayan ng worker at ma-compel yung agency na aksyonan ito. Alright. Kasi kapag nalalagay po sa peligro ang buhay ng ating mga workers, kailangan po agaran ang pag-action dyan. Okay. So ganito, bibigay namin information sa inyo. Para nang sa ganun, makatulong na kayo. Opo, sir. Gobyerno sa gobyerno na ayaw ko makipag-usap sa Indiano na akala mo, di ko maintindihan kung anong sinasabi. Akala ko titinda ng musketero eh. Oy. Anyway, sige na, suspended pala tong manpower na to. Ha? Kaya pala, pumapasok na, suspended ang lisensya nitong TMJ. Kaya pala, pinakakausap sa atin, hindi ka maintindihan kung kakausap. Kung dito sa Pilipinas, sipahin ko sa lalamunan nyo eh. Sasaksak yung size 10 ng sapatos ko sa kanyang lalamunan. Narinig mo ba ako, Sheila? I'm a tough guy pag sinabi ko, I do not want to be talking doon sa mga taong siraulo na mali-mali pang ingay. Okay, tutulungan na lang natin to. Pinatigil ko na pakikipag-usap to lang kakwenta-kwenta. Pagkatapos pinagigit-gitan, ito namang putok sa buhong TMJ, ipinasa doon sa kung sino man yung adyano na yon. Ha? Ano pangalan? Jul Hassan. Hasa-hasa as in isda na pinarito. Baka tulingan yung putok sa buho na yun. Sheila, tulungan na lang natin to. Pasilip nyo agad sa ating polo officer sa OWA, ha? Opo, sir. Opo. Ganun talaga kami, Sheila, pag tumayo kami sa mga kababayan natin. Wala kaming pakialam kahit na, dito, nag-English, ang pangit-pangit ng salita ng English niya. Hindi ko maintindihan. Parang akala mo galing sa CR, eh. Thank you very much, Sheila Aguilar. I will talk to you. We will be working with you. And we will, give you all the information. So, thank you again, Sheila. We will talk to you after this. Walang anuman. O, nakita mo? Ayusin na natin ito. Titirahin natin yung ano. Maraming salamat po. Hindi pa kami tapos. Meron kaming bibisitahin. Okay? Well, anyway. Diyan ka lang, ha? Okay ka na? Okay. Wala na po yung paninig ng dibdib ko. Hindi ka na dapat manginig. Okay ka na? Opo. Alright, sige, relax ka lang dyan. Nawala ang kanilang motor sa parking lot ng Asiana Open Parking. Nagtataka sila kung paano nilabas ang motor
Gayong hawak nila ang resibo palabas ng parking lot. Management ng Asiana Open Parking wala rin daw ginagawang aksyon sa pangyayari. In detalye, eto ang sumbong, panoorin. Ako po'y lumapit kay Sir Ben Tulpo sa Bita Kilos Pronto dahil po ang aking motor po ay nawala sa parking area na sakop po ng Asiana noong February 12. Napakatagal na po inantay ko. Na doon nga po nakipag-cooperate sila pero ang pag-respond po nila ay napakatagal. Apektado na po ang aking hanap buhay, nakompromiso yung livelihood ko dahil yung motor po ay gamit sa hanap buhay. Ang sinasagot lang po lagi sa akin ni Sir Brick, wala pa daw po update yung management. Yung pag-iimbestiga nila, napakatagal, higit kumulang 1 month. Yung anak ko po kasi may gamit po. Ngayon, yung time na lalabas na yung anak ko, yung guard po na on duty, hindi siya gumawa ng spot report sa pangyayari. Pinagantay niya anak ko ng 4 na oras na umiiyak na yung bata na walang ginawang aksyon. Kung sino pa yung guard na nag-ship na pumalit, yun ang tumulong. Ngayon, pagdating namin doon, punta kami sa sukat. Nagkataon na yung pagpunta namin ng 8 a.m. doon sa company ng Asiana, Paranaque Day naman daw, walang opisina, holiday. E di balik na naman kami kinabukasan. Yung pagbalik namin na yon, pinapunta kami kay Ma'am Selena dahil hihingi kami ng CCTV, ang sagot niya po, walang CCTV. Tapos daw po, meron daw po CCTV, malayo na daw po. Hindi na daw po makukuha. Sa sitwasyon ko naman po, napaka-unfair sa akin kasi ilang pabalik-balik na po doon, walang nangyayari, walang laging updates. Gusto ko lang naman mangyari, bigyan nila akong talagang kasiguraduhan kung kailan. Yung mahirap yung lagi ako nag-updates na puro ang sagot sa akin, wala pang updates ang management. Okay. February 11, 2019, nag-park ang anak ni Jennifer sa parking ng Asiana Open Parking sa Paranaque. Nang kukunin ang motor ay wala na ito doon. Hindi rin daw alam ng guard on duty kung anong nangyari. So, kusapin natin, So, kasama natin ngayon si Jennifer Fernandez. Alright, Jennifer. Yung motor ninyo nakaparada sa Asiana Open Parking, nailabas. Opo. Meron kayong ticket. Opo. Sa ticket na yan, magkano binayad ninyo? Wala pa po. Paglalabas ka pa lang po, doon ka pa lang po magbabayad po. Paglabas? Opo. Pero binigyan ka ng ticket na Opo. pinakita ko kanina. Opo, paglalabas ka na, magbabayad ka na, isa-surrender mo na po yung Alright, ticket. susurrender mo yung ticket. Opo. Hindi mo malalabas yung motor, kala kang ticket. Opo. Alright. Pero may sinasabi, pag lost ticket, ano tawag dito? Lost ticket, babayad ka ng 200 pesos. Opo. Well, etong problema natin sa mga open parking Ikaw na nagpa-park, sila ang kumikita sa iyo. Pag nawalan, wala silang pananagutan Kaya dito sa parting to, medyo hinahanap natin yung bottom line kasi may mga kongresista sinubukan maglabas ng batas sa hindi pwedeng sabihin ng parking wala silang pananagutan sa parking lot. Kung may gwardiya ba sa parking? Meron po. Tapos na ilabas. Opo, may cashier po sa gwardiya po. Okay. Well, basahin ho naman ito. Naghain ng panukalang batas si Senator J.V. Ejercito, Senate Bill number 2044 na Parking Space Regulation Act of 2018 nag-uutos na magkaroon ng standard parking fee na ito yung fee na to is 100 pesos sa sa namang establishmento. Dahil dito, pananagutan din nila sakaling mawalan sa sasakyan ng kanilang mga customer. Iyan ang sinasabing panukala ay batas, Okay? Kausapin muna natin si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, ay babalik ko kayo. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Ben Tulfo. Magandang gabi po sa mga kabayan. Sa may bayan ng Bita Kilos Pronto. Yes, sir. Ito, Attorney Batas. May parking lot na open parking, babayad ka. Pagkatapos nawala yung motor na ilabas at kasalukuyan, babasahin natin, walang pananagutan daw yung parking establishment o yung may gwardiya at may booth sa motor na nawala na ilalabas. So, sa ganitong may panukala mga batas na wala talagang malinaw na pananagutan yung accountability and responsibility ng sinasabing parking lot pag may nawala. Kasi parang lugi rito mga nagpa-parking. Ito ba specifically, mahahabol ba natin dito ang parking lot na to, open parking, na kumukuha naman ng bayad, may gwardiya naman, pag nawala o may nasira sa loob ng parking lot? Well, alam mo, isang napaka
komplikadong sitwasyon yung ilalahad mo ngayong suliranin sa ating sambayanan, Ginoong Ben Tulfo. Pagkat kung mapapansin mo, yung iyong pahayag kanina, ang nababanggit mo ay panukalang batas hanggang sa kasalukuyan. Maalala natin na noong buhay pa ang the original kumpanyero, si Senador, ano mga pangalan no? Cayetano, yung ama nitong dalawang Cayetano ngayon na nasa Senado. Eh, nagpanukala na siya ng ganyang klase. Pero alam mo, natalo Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, yung panukalang batas mula pa nung unang panahon. At sa aking pananaw, matatalo pa rin yung panukalang batas na yan ni J.B. Hersto sa kasalukuyan. Dahil napakalaki ng lobby ng mga may-ari ng mga parking lots, ng mga parking spaces, mga parking units dito po sa ating, lalo na sa Kamaynilaan. Pero sa totoo lang, Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, yung binabanggit mo, ang mga parking areas na yan, merong ticket na inilalabas sila upang mapatunayan na nagparada, nagparking yung isang may-ari ng motor o yung may-ari ng sasakyan. Hindi po pwedeng ilabas yung motor na yan o yung sasakyan na yan habang hindi isinusurrender ng may-ari ng sasakyan o may-ari ng motor yung parking ticket. Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan. Ang tanong dito sa sitwasyong binabanggit ng ating nagdulog sa atin ng suliranin. Aba, nakalabas siya. Inilabas ang kanyang sasakyan. Bagamat, hindi siya ang naglabas. At obviously, hindi pa niya ipinasinusurrender yung parking ticket. Maliwanag na may kapabayaan dito yung namamahala o yung may-ari ng parking space. May tawag dyan sa Kodigo Sibil. Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan. Yung tinatawag nating the diligence of a good father of a family or yung tinatawag na officious manager. Ano yung diligence of a good father? Diligence of a good father of a family. Ang sinasabi po ng Kodigo Sibil dyan at ng mga desisyon ng Korte Suprema, pagka ang isang bagay ay naipagkatiwala sa isang tao o sa isang negosyo, yung pong nagpapatakbo ng negosyo o yung taong pinagkatiwalaan ay may tungkulin na pangalagaan yung pinagkatiwala sa kanya bilang isang ama na nangangalaga sa kapakanan at kaligtasan ng kanyang tahanan. Eh, dito sa sitwasyong ito, napakalinaw ng sinasabi ng ating complainant. Nabigyan siya ng parking ticket, nasa kanya ang parking ticket, nailabasan pa ang sasakyan, ang motorsiklo, bagamat nasa kanya pa ang parking ticket. Sa kanyang sitwasyon, bagamat merong disclaimer yung parking space owner na wala siyang pakialam pag may nangyari sa sasakyan, o pwede siyang papanagutin sa kanyang kapabayaan. Hindi niya ginanap ang kanyang tungkulin bilang isang mabuting ama ng isang pamilya upang pangalagaan ang mga bagay na pinagkatiwala sa kanya. Okay. Attorney, yung bang sinasabi ninyong ganyang analogy, hanggat walang batas na talaga nag-uutos sa kanilang pananagutan talaga pag nawala o nasira sa loob na pangangalaga ng parking space na yan, eh talagang mayroon talagang legal na statement or batas na malinaw na sa anumang mga nawala or nakarnap or na itong motor na nawala sa loob ay pananagutan ng parking space na yan, eh ito'y parang magsasampa kayo ng kaso sa pamamagitan ng parang negligence. Negligence? Negligence. Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, at bagamat ito'y civil negligence, o kaya yung tinatawag na kababayaan ang ibibigay na pananagutan ay danyos perjuicios lamang, eh meron pa rin pananagutan yan kaya may-ari ng parking space na yan. Ang problema lang dito sa ating bansa, Ginoong Ben Tulfo at mga kababayan, una, yung ating mga kababayang nawawalan ay kadalasang hindi na nag-i-interest na habulin yung kanilang karapatan yan sa tinatawag nating diligence of a good father of a family. Masalimuot kasi nawalan na nga. Pagkatapos magsasampa pa ng kaso at magbabayad pa ng mga legal expenses, judicial expenses. Yun yung isang nakakainis yan. Dapat merong isang tanggapan ng gobyerno na lalalangin ng batas upang sa ganoon magkaroon ng isang specialized agency na ganyan lamang ang gagawin para maging mabilis ang paghahabol at hindi ito masasakupan ng
teknikalidad ng mga hukuman, Ginoong Bentulfo, Ayun. yung mga babayaran, Okay. filing fees and legal fees. Pero Okay. wala tayo yan sa kasalukuyan eh. Yun ang masakit na katotohanan. Okay. Kaya marami sa ating mga kababayan nawawalan ng gana na habulin yung pananagutan yan Okay. ng mga may-ari ng parking spaces. Ito naman, Attorney Batas, ito'y medyo tanong ko lang dito. Ano ho magagawa natin dito sa pobreng lumapit ho sa amin? Parang nakatali ang kamay natin dito. Ako naman gusto kong tulungan pero obligahin sa legal na aspeto na lang tingnan natin dito. Ano hong dapat gawin tulad ho nito? Kasi naawa ho ako rito Pumunta sa amin, sinubukan ko na para ipresenta sa taong bayan. At sa pamamagitan ng inyong, ito'y pananaw, legal, ito'y sabihin natin, sa iyong legal na pananaw, ano may papayo natin dito sa kanya? Well, ang ipapayo po natin sa ating complainant at sa mga ganito po ang sitwasyon, habulin po ninyo at pursigihin ang inyong karapatan bilang nagtiwala doon sa may-ari ng parking space. Alam ko pong mahirap, alam ko pong medyo gagastos pa kayo. Pero ito lamang po yung natatanging kaparaanan upang mahabol nyo ang inyong karapatan. May tampok ninyo ang inyong karapatan at mapanagot yung mga may pananagutan. Siguro magkakatulungan na lamang po ang batas at ang Bitag Kilos Pronto upang makatulong sapagkat kung pwede po tayo magsampa ng isang flash shoot dito upang magkaroon ng tuldok itong ganitong issue na hanggang sa ngayon ay nakabitin pa sa balag ng alanganin dahil doon po sa mga batas na ayaw ipasa ng mga mambabatas, ayaw ipasa ng mga kongresista at mga senador hanggang sa kasalukuyan. Kaya nga po, kung inyong mamarapatin, tulungan po natin itong tao ito, bagamat masakit po talaga sapagkat medyo may mga gastusin pa rin akong nasisilip dyan, lalo na yung filing fee. Of course, kung makakakuha yung complainant natin ng pagpapatibay ng kanyang barangay na siya isang mahirap lamang at walang kakayanang tumustos sa mga ganitong klase ng usapin, papayag po kasi ang hukuman dyan. So, tinatawag natin pauper litigant. Ano ba yung pauper litigant? Isang taong may karapatan, naiurakan ng kanyang kapwa, pero dahil sa kahirapan, hindi siya makapagsampa ng kaso. Pahihintulutan siya kahit hindi makapagbayad ng mga filing fees sa umpisa ng sasampa ng kaso, na mag-file ng kaso laban dyan sa may-ari ng parking space o doon sa taong nakagawa sa kanya ng kanyang permisyos para mahabol niya ang kanyang karapatan kahit hindi pa siya nagbabayad ng mga filing fees. Pero kailangan mo ng patunayan sa pamamagitan ng barangay certification na siya ay isang mahirap, indigent sa kanyang katayuang pang-ekonomiya. Ginoong Bentulfo. Alright. Attorney, maraming salamat. At siguro magtutulungan tayo rito. Hindi ko maintindihan kung lapitan yung mga mambabatas na to. Parang yung mga batas na yun, wala naman, puro butas-butas As maganda siguro talagang buuhin na yung batas na yan, talagang implementa na. Sabi niya, matagal na yan. Kay the late Senator Cayetano pa. Ay pagkatapos wala pa rin nangyari, hanggang kailan kaya magtitiis itong mga kababayan natin ang gaganitong klaseng mga problema na ginagawa, namimidya pagkatapos hindi naman nasusolusyonan kasi kumbaga bungi yung batas natin dito pagdating. Sabi niya nga, doon, Ginoong Bentulfo, bungi ang batas na may kinalaman sa mga ganitong sitwasyon. At ang masakit na katotohanan, binungi yan ng mga may-ari ng mga parking spaces kasama na yung mga may-ari ng mga malalaking malls na siyang tunay na tatamaan yan pagka naipasa yung batas na yan. So, well, magtutulungan po tayo dyan. Bibigyan natin ng pagkakataon yung nag-complain sa Bitag Kilos Pronto. Siguro po, patunguhin na lamang ninyo sa tanggapan ng batas. Bibigyan natin ng sulat para makahingi tayo ng Certificate of Indigency doon sa kanyang barangay para maumpisa ng kaso kahit wala siyang binabayaran sa husgado. Ayun, sige. Attorney, kami nagpapasalamat sa inyo dahil kayo'y talagang kakibat namin at dito sa parting to. Magkabakas tayo pagdating sa serbisyo publiko. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po, Ginoong Bentulfo. Karangalan po sa batas na makasama kayo, Ginoong Bentulfo, at ang Bitag Kilos Pronto sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Magandang gabi po sa inyo. Okay. Mrs., ganito na lang. Tutulong na lang tayo rito. Bagamat medyo komplikado to, ano?
Simpleng, komplikado na bungi yung sinasabing batas. Maraming satsat ng satsat. Hindi mahirap noon pa man. Nakainkwentro na namin to na yung may mga lugar ng mga parking space na paborito ng mga karnaper at mga paborito ng mga tumitira ng mga motor. At na-identify yan. Ito ba yung nasa Pasig? Sakop po siya ng Paranaque po yan. Parang, yeah, kasi nung araw, palaruan itong mga parking space yan, tulad ng metro parking. Paborito yan, nawawala. Mga paboritong motor, Kawasaki, Honda, Yamaha. Alam na alam kung saan napaparada kayo mga pobre pagdating sa Ortigas. Dito naman sa Paranaque, medyo bago sa akin to. At kung minsan, sa Pasig, palaruan yan eh. Alright, pero gawa na natin ng paraan. Kami tutulong sa iyo. Papupuntahin natin, samahan namin kay Batas para gumawa ng sulat. At pagkatapos sa Certificate of Indigency na hindi ka na magka-file, subukan lang natin hamunin itong batas na to. Kung ginakailan siguro, bisitahin si JV Ejercito at kung sino ang counterpart sa sinasabi sa Kongreso natin, Hoy mga mambabatas! Gusto niyo pala manalo, ha? Ay, baka matalo kayo pag napahiya kayo sa amin. Kaya magpakitang gilas kayo. Pronto! Higit sa sumbungan. Investigahan at isyong kinakailangan solusyonan. Ang serbisyo publiko dapat bitag kilos! Pronto!